Sa Romblon, isang bride na putol ang binti. Kalahati na ang katawan ko. Hindi naman po yun nagpatigil sa akin na mahalin po siya. Pinaramdam niya sa akin kung gaano ko kamahal. Ikakasal na. Puno ng pag-ibig. Pero ang kanyang ex-boyfriend nagbabalik. Alam ko naman na hindi pa siya nakamove on. Nainis nga po ako doon. Baka daw mag-away kami nung ex niya. Sa puso niya, sino kaya ang mangingibabaw? Medyo tisay at maamo ang muka ng tiga Romblon na si Jean. Pero bakit kaya iniiwan siya ng kanyang manliligaw kapag nakita na ang buo niyang pagkatao? Agaw pansin sa San Andres, Romblon ang isang dalaga na malamanika raw ang ganda. Sabi nila ay maganda daw ako. Siya, si Jean, na ang inbox, pirmi raw sabog. Sa dami ng gusto siyang makachat. Sabi ay, siguro maganda ka sa personal. Kaya nag-chat din sa na pwede magkita kami. Pag mag-video call, kita ko yung mukha ko. Pero yung katawan ko na hindi ko pinapakita. Dahil kapag nakita na raw ng mga ito ang kanyang kabuuan, Hindi na siya nag-reply. sa edad kasi ni Jean na 28 anyos, 3 feet lang ang kanyang height at ang kanyang mga binti putol. Wala rin siyang mga paa at kaliwang kamay. Kalahati na ang katawan ko. Pero sa kabila nito, si Jean nagka-love life. Ilan yung naging ex mo? 4 po. Hanggang nakilala niya si Joey na ayaw na siyang pakawalan. Gusto na siyang pakasalan. Humanga po ako sa kanya na kahit ganyan po siya ay marami din siyang nagagawa. Pero sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib, may ex si Jean na nagbabalik. Yung ex ko nagpaparamdam sa kay pumunta sila doon sa bahay, hindi pa siya nakamove on. Nainis nga po ako doon. Kabayan ko sana siya na tigilan niya na si Bibigyan. Sino ang pipiliin ni Jean? Haba ng hair mo, girl, ha? Inborn o congenital ang kondisyon ni Jean. Ang kanyang nanay Rosalinda may teorya kung bakit siya nagkaganito. Habang pinagbubuntis ako ng nanay ko, may nakita siya isang teddy bear. Gusto niya bilhin, kaso kulang yung pambili na. Parang naisip niya pa rin yung teddy bear. Naiinggit din po ako sa kanila. Ba't ako ang binigyan ng Diyos? Pinukot niya ako, sinabihan ako na unano. Kayaan ko lang po, hindi ko pinapansin. Pero may kunting nandun din po ako minsan. Sa kabila nito, pinilit ni Jean na mamuhay ng normal. Natakot pa ako magpakipagkita sa mga ibang tao. Isip ko, ba't matago ako kung tao din naman ako? Pagtapos po ako ng kolehiyo na education po ang kinuha ko. At natutong umibig. Ang una ko naging ex, ilan months na din kami noon. Kaso, game break ko siya. Kasi meron din nagsabi yung mga pinsan ko na hindi maganda sa kanya. Muli siyang nagmahal. Pumunta siya sa bahay. Isang gabi lang siya nagtulog noon. Tapos nag-uwi siya. Pagka umagahan, hindi na siya nag-chat sa akin. Sa kabila nito, hindi tuluyang isinara ni Jean ang kanyang puso. Muli niya itong binuksan sa katauhan ni Kenneth. Hindi niya tunay na pangalan. Taga San Andres din banda. Ilan months din kami. Pero Naghiwalay kami dahil ay may mga bagay na pinipilit niya ako na ayaw ko. hanggang nakachat ni Jean si Joey. Gaya ni Jean, si Joey makailang beses na ring nasawi sa pag-ibig. Ka-anim na ex na ba ako. Ang pinakahuli niyang relasyon, tumagal pa ng 7 taon. Gusto niya po makatapos ng pag-aaral niya para daw po makatulong din siya sa mama niya. Kaya tinulungan ko po siya mag-aral. Tapos hinahatid sundo ko po siya pag magpasok siya po. Ako po yung nagpabaon sa kanya. Pero nung nakuha na raw ng kanyang nobya ang kanyang diploma, si Joey ipinagpalit na raw sa iba. Parang nawala na po ako ng ganang mag-girlfriend noon. Kasi po ayaw ko na pong masaktan ng ulit.
Pero kinalimutang lahat yun ni Joey nung nakita niya online si Jean. Maganda po yung maputi din, tsaka matangos din naman ang ilong. Simula umaga hanggang gabi po kami magka-chat. Nakikilig ko sa mga chat niya po. Nagtatanong siya sa akin kung may boyfriend daw ako. Sabi ko ay wala po. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Pinili ko po siya para ligawan kasi po ay mabait po siya. Natakot din po ako. Naisip ko pa iiwan din niya ako. Kaya bago pa man tuluyang ma-fall sa isa't isa, inamin na ni Jean ang pinakatatago niyang sikreto. Sana matanggap mo ako sa kalagayan ko. Send ko sa kanya yung picture. Nakita ko na yan, sabi niya sa akin. Nistok daw niya ako sa Facebook ko. Kita ko po siya doon, okay din naman po yung kalagayan niya. Hindi naman po talaga siya alagain. Hindi naman po yung nagpatigil sa akin na para mahalin po siya. Iba po siya sa mga naging ex ko po. Pag nagatampuhan po kami kasi ay naayos po namin agad. Si Joey, umakyat na ng ligaw kina Jean. Parang isang bulaklak na kay ganda na inabot mo sa iyong sinisinta. Mas maganda po siya sa personal kaysa po sa Facebook lang. Pumunta siya talaga sa bahay. Sincere talaga siya sa akin na ligawan niya talaga niya ako. Sabi ng mama niya baka lukuhin ko daw yung anak niya. Sabi ko po ay hindi ko naman po lulukuhin yung anak niyo. Aalagaan ko naman po siya. Pag-ibig nga ang susi, nararapat lang ibahagi. Napakita niya sa akin kung gaano niya ako kahalaga sa kanya. Nahulog na din po yung loob ko sa kanya. Sinagot ko na siya. Pinaramdam niya sa akin kung gaano niya talaga ako kamahal. Nirerespeto din niya ako. Ramdam ko po na siya na po talaga yung nigay ng Diyos akin na maging kapartner ko na po. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapawi ang bigati, masilayan lang ang iyong ngiti. Maalaga po siya tapos maalalahanin din po. Dito na din ako para magmahal sa'yo. Okay gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. Hindi ko po siya lulukuhin. Asawahin ko na po siya ngayon. Dahil nadama talaga ni Joey na mahal niya si Jean, makalipas lang ang 2 buwan, namanhikan na siya. Pero habang naghahanda sila sa nalalapit na kasal, may biglang nagparamdam kay Jean, ang dati niyang nobyo, si Kenneth. Pumunta sila doon sa bahay, pangamusta. Nainis nga po ako doon. Kabayan ko sana siya na tigilan niya na si Bibijan tsaka ikakasal na din po kami. Magbago kaya ang isip ni Jean na pakasalan si Joey? Baka daw mag-away kami nung ex niya. Sino ang kanyang pipiliin? Ang multo ng kanyang nakaraan? Alam ko naman na hindi pa siya nakamove on. O ang mundo niya sa kasalukuyan? Sabi ko ay, ba't ka magsisilos doon kung na hindi ko naman siya mahal. Wala po kung pagdududa na balikan niya po yung ex niya kasi mahal niya daw po ako. Kaya nito lang April 24, tuloy ang kasal! Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Ang bride na si Jean, all dressed in white, may corona pa. Lakas makaprinsesita! Lang ang iyong ngiti, okay gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. Masaya po ako. May isang lalaki na kaya akong pakasalan. Nahanap ko na po yung babaeng para po sa akin.
Ang newlyweds, nagsasama na ngayon sa iisang bubong. Dati po kasi ay sa chat lang po kami nagbabalik ng good morning. Ngayon po ay personal na po. Bawat gising, kasama ko siya. At dahil hindi pa tapos ang kanilang honeymoon, si Joey, Diyan ka naman na may surprise ako sa'yo. sinorpresa ang kanyang misis, date by the beach. Para sa'yo, love. Anong gusto? Makain po. Salamat. Salam. Na. May inihanda rin siyang love letter para kay Jean. Dear Jane, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Katulad ng sinabi ko sa iyo, tanggap kita at buong buo. Mag-aaway man tayo, pero hindi maghihiwalay. Ikaw ang aking ngayon, ang magpakailanman. I love you, love. I love you too. Love, thank you din sa lahat. Dahil kung ano ako, tinanggap mo ako. Alam ko na hindi mo nakikita sa kaanyuan ko, nakikita mo din sa puso mo. Love you, love. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Sa buhay, lalo na sa pag-ibig, hindi laging ligaya ang unang daan. Kadalasan, pusong sugatan. Kailangang harapin din ang ating mga multo bago magmahal ng buong puso. Isang mundong puno ng pag-ibig. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.